Umaga po, Ma'am Ana. Ano po ang update sa Bagyong Goring? Magandang umaga rin po sa ating lahat. Ito nga pong bagyong Siguring ay patuloy pa nga pong lumalakas at sa ngayon nasa layo na po itong 155 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Yung kanyang taglay ng lakas ng hangin umaabot sa 155 kilometers per hour po malapit sa gitna at pabugso na umaabot sa 185 kilometers per hour. Patuloy ito kumikilos timog-timog kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at nakataas na nga po yung ating tropical cyclone wind signal number 3 sa may northeastern portion ng Cagayan at sa extreme eastern portion ng Isabela. Signal number 2 naman sa may eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Cagayan at sa northern portion ng Aurora. Signal number 1 sa bahagi ng Batanes, ibang bahagi pa ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, central portion ng Aurora, Quirino, nalalabing bahagi ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Ifugao, eastern portion ng Mountain Province at Kalinga. Itong mga areas po nito yung direktang maapektuhan o naapektuhan na nitong bagyong Siguring na kung saan makakaranas po sila na malakas na bugso ng hangin, ganun din malakas na bugso ng mga pag-ulan na kung saan posible pong makaranas ng heavy to intense na mga pag-ulan ang bahagi or sa may eastern portion ng mainland Cagayan at ng Isabela ngayong araw. Samantalang moderate to heavy with the times intense rains ang naasahan din po natin sa Babuyan Islands, ilang bahagi pa ng mainland Cagayan at ng Isabela, pati na rin po sa northern portion ng Aurora, Cordillera Administration at sa Ilocos Region. Ang areas po nito ay makakaranas nga po ng malakas na mga pag-ulan kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dyan sa banta ng pagbaha at mga pagbuho ng lupa. Samantalang yung habagat din po magdudulot din ng malakas na mga pag-ulan, partikular na sa Occidental Mindoro at sa may Zambales at Bataan. Samantalang base naman po sa latest track nitong bagyong Siguring, inaasahan natin na patuloy pa rin po itong lalakas at hindi natin naalis ang posibilidad na ito ay aabot super typhoon category by Monday. At base nga rin po sa ating latest track, patuloy po itong iikot or maglulup lamang po dyan sa may silang bahagi ng northern at central Luzon area. Kaya pinag-ingat at pinaghahanda po natin yung ating mga kababayan dyan dahil malakas na hangin at malakas na mga pag-ulan po ang dala nitong bagyong Siguring. At bukod nga po kay bagyong Goring, nabanggit po natin kanina na yung habagat ay patuloy niya po ma-enhance. Kaya asahan po natin na makakaranas po ng malakas na mga pag-ulan din itong kanlurang bahagi ng central at southern Luzon area. At pati po tayo dito sa Metro Manila na kung saan ay makulimlim na panahon na po yung ating inaasahan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan ngayong maghapon. At yung latest natin ukol dito sa Yes, Ma'am Ana, kakaiba nga itong Bagyong Goring. Kailan natin inaasahang magtatagal ang masamang kalagayan ng panahon, partikular na po dyan sa extreme northern Luzon? Yes, dahil nga po mabagal ang ikikilos nitong bagyong Siguring, inaasahan natin na tatagal po ito dyan sa may eastern section ng northern at central Luzon area hanggang next week po ito. So kahit hanggang mga Wednesday, Thursday, nasa loob pa rin po ito na ating PAR. So posible lumabas ng area of responsibility by Thursday ng gabi o Friday pa po ng umaga dahil nga mabagal yung kanyang pagkilos. O Ma'am Ana, dahil nga medyo mabagal ang pagkilos o mabagal talaga yung pagkilos nitong bagyong ito, meron po ba tayo para bigyan tayo ng ideya yung ating mga kababayan lalo na dyan sa mga maapektuhan ng bagyo? May maikukumpara po ba tayong bagyo sa mga nakalipas na pagkakataon dito sa Bagyong Goring, sa lakas at sa bagal ng pagkilos? Opo, si Bagyong Pepe po noong 2009, yun po yung kanyang, kumbaga po kamukha ng truck niya na nag-loop din po. So sila po yung may same case. So kapag looping or nakatambay po yan dyan sa may east of Northern Central Luzon area, asahan po natin na yung mga areas din po na yan ay posible pong tuloy-tuloy din po makaranas na malakas na bugso ng pag-ulan at bugso ng hangin. O Ma'am Ana, meron pa po bang ibang weather system na binabantayan ng pag-asa bukod dito sa Bagyong Goring at sa habagat? Sa kasalukuyan po, meron po tayong low pressure area na minomonitor. Nasa labas naman po ito na ating area of responsibility. Wala rin po itong direktang epekto pa sa anumang bahagi po ng ating bansa. Pero patuloy nga po natin minomonitor dahil nasa karagatan po ito, posible pa rin pong lumakas at maging isang bagyo. Pero sa ngayon ay mababa pa po ang tsansa
na ma-develop ito into a tropical depression. Last question na lang po, Ma'am Ana, pasensya na po kayo. Dahil po dito sa pananatili at mabagal na kilos ng bagyo, ano po yung maaaring pinakamataas na wind signal number na maaaring itaas sa anumang bahagi ng Pilipinas o partikular na dyan sa extreme northern Luzon? Worst case po natin, dahil nga hindi naman po natin naasahan na ito ay magla-landfall sa anumang bahagi po na ating bansa, posible po ang signal number 3 hanggang signal number 4 po ukol dito sa bagyong Siguri. Pero sa ngayon, yun nga po inoot natin, less likely po na ito ay tumama sa kalupaan po ng Northern Luzon. Okay po, marami pong salamat, Ma'am Ana Cloren ng Weather Forecasting Center Pag-asa.